Hello guys, maayong buntag. Good morning. Ang ganda pa ng init ng araw. Dahil good morning. Maganda pa yung init ng araw ngayon kasi alas 6 pa lang. At dahil maaga naman ako nagising at humingi si Chico ng gatas, lumabas na lang ako para mag-practice ng drone. Ito na yung aking ngayong taon regalo ko sa sarili ko, yung matuto ako ng another skill. Dahan-dahan lang guys kasi kinakabahan ako, hindi kasi ako techie ba. Tamang-tama dito, ayan. Merong grass area na bagong gupit lang. Para hindi naman masabit yung drone natin. Lesson number 1, doon tayo sa may flat. Kasi baka mamaya, pag nasabit to guys, okay lang sana kung 5 piso lang, no? Pero yung mga drone kasi ngayon ang mamahal. Ayan, dito tayo kasi walang wire sa taas, as you can see. Walang obstruction ng wire. At yung damo ay flat at hindi mainit. Perfect. Hindi masusunog yung ating jukha, yung ating mukha. Ayun. So magpalipad na ako para mamaya tingnan natin kung maganda yung shots natin. Konti-konti lang. And then share ko sa inyo mamaya and then tingnan natin kung mag-work ba. A few moments later. So, 5 minutes later, nakapag-record ako ng maliliit na shots. And so far, so good naman. Kasi buhay pa yung drone natin. Sa katulad kung hindi techie, yan yung pinakakabado ako ba. Yung masira agad yung item. So far, so good. Ang pinakauna ko lang talagang kailangang malaman at talagang minamaster ko sa sarili ko ay yung confidence na mahawakan ko tong gadget na to. Yun muna. Nung confident na ako, nahawak ko na siya, hindi na ako masyadong kinakabahan na baka masira kasi sobrang sensitive ng mga parts niya katulad nung kanyang elisi. Yung elisi niya, hindi ko alam ng tawag sa English niyan. Basta yung nag-rotate, medyo manipis. And then, ang ginawa ko dito sa kanyang tawag nito, sa kanyang controller, binilhan ko na agad sa Shopee ng mga safety gears at saka safety cover. Meron siyang silicone cover, tapos binilhan ko na siya ng glass. Kasi una parang iniisip ko, ang dami naman bibilhin, gastos naman. Pero iniisip mo, pag yan nasira, hindi pa rin talaga makakabayad yung katangahan at katamaran at kakuriputan. So far so good, nakapagpalipad ako. Gusto ko talagang ma-master yung kanyang pag-take off, number 1. Then yung kanyang pag-landing, number 2 yun. And then number 3 ay yung kanyang direction, left, right, up, down, at saka yung kanyang pag-rotate. So far so good. Kasi pag nagpapalipad ng drone pala, natutunan ko na hindi dapat mabilis yung kamay mo. Dapat gentle. Sana all no, gentle. Anyway, dapat gentle ka lang sa paghawak ng mga controller. Yung kanyang, itong tawag nito, itong kanyang joystick. Dapat relax ka lang, kalmado ka lang, hindi ka nagmamadali. Kasi yung drone, mabilis siyang umikot. Depende sa tulak ng kamay, kabig ng bibig. Ano ba yung pinagsasabi ko sa aga-aga? So anyway, practice pa ako ng ilan pa kasi meron pa akong 2 bars left. And another na natutunan ko is madaling maubos yung battery ng drone. So very important na meron kayong extra battery kapag meron kayong kapag plano nyong kumuha ng drone. Maganda siya in a sense na ako kasi
Ayun, nagre-recording tayo. Maganda siya in a sense na ako kasi gusto ko na i-record yung mga lakad namin ng mga bata. That's one. Number two is kailangan natin mapakita yung ganda ng Pilipinas. And knowing Philippines, we have a very extremely beautiful and natural landscape. So, maganda na at least naman kahit 2 seconds or 1 minute, meron tayong mapakitang ganong klaseng shot. So, dream ko yan para sa sarili ko at dream ko yan para sa mga viewers natin na kapag may binibisita tayong bagong place, ma-imagine nyo naman anong itsura galing sa taas. O, diba, bongga guys? Pero dahan-dahan lang tayo kasi baka mamaya meron palang rules and regulation dito, mapagalitan tayo. Pero ang gagawin natin guys, kung wala tayong alam sa rules and regulations, sabihin lang natin, ay sorry kuya, hindi ko po alam kuya, meron palang bawal. Sorry kuya, first time ko kasi nagpalipad. Sabi nga nila, tawag nito, nakalimutan ko na naman, ignorance of the law excuses no one, madam, kahit na sino ka pa. So dahan-dahan lang guys, dahan-dahan lang tayong mag-learn ng mga bagay-bagay. Hindi lamang yung pagpapalipad ng drone, kundi pati na rin yung rules and regulations at saka mga tawag nito, yung mga unwritten rules of flying a drone. So yun yung mga kailangan nating i-master kasi minsan may mga rules pala yung mga nagpapalipad ng drone na hindi na insulat o hindi natin alam. At least makipag-usap tayo sa mga nagpapalipad na. Ayun. So tama munang chika-chika at ako'y magpa-practice muna guys. Panoorin nyo na lang sa video na to yung mga nakuha kong shots kung goods ba or hindi. Let's go. Eternity later. Guys, so ngayon, 1 bar na lang yung natira sa drone ko, sa aking aircraft, pero yung sa aking controller, full bars pa. Kasi, pinaayos ko yung home point ngayon. Hindi ko lang alam sa ibang mga meron ng drone, kung nanonood kayo nito, pa-advise naman ako. Kasi, may nakapagsabi sa akin na mas better talaga na i-transfer direct yung files or yung videos and photos from the aircraft gagamit ng card reader and transfer sa computer. Mas maganda daw yung ganong quality. Though, mahirap for me kasi nag-i-edit ako ng lahat ng aking mga videos sa aking iPhone. So, for you, as also a drone user, paano nyo mapapadali or mapapabilis yung inyong paglipat ng files? Meron pa bang other options other than the card reader? Kung gagamitin yung quick share na option, which is pag-transfer ng files from the aircraft direct to the phone, masyado bang mababa yung quality? Ayan, share nyo lang sa akin guys, i-comment nyo na lang down sa video na to para naman matulungan nyo ako ng libre. Anyway guys, lobat na siya. So pasok na tayo sa loob, i-charge naman natin and then practice ulit ako mamayang hapon. Kasi sana magamit natin to sa ating Zam Zulu. Ayun, Zam Zulu trip. Excited tayo. Sabi nila Zamba Sulta daw yan. Eh ngayon, wala naman tayong tawi-tawi at saka basilan. So, ano na lang tayo guys? Zam Sul trip ang gagawin natin. Pero excited pa din ako kasi first time kong gagawin to sa buong buhay ko. Yung talagang pupunta sa ganitong lugar. And I'm so excited kasi wala akong courage mag-travel before eh. At dahil sa experience ko siguro sa abroad na nakapaglabas-labas na ako, at least ngayon parang hindi na ako natatakot na mag-check out ng mga places, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So guys, samahan nyo kami ha sa trip namin sa Zamsul. At sana wag nyo namang skip yung ating ads. At saka panoorin nyo na lang yung ads kahit na hindi kayo makarelate.
Sayang din yun, pambayad ng pamasahe namin pauwi sa Jensen. Alright, let's go. Mag-charge lang ako and kakain ng breakfast. Alas 7 pa lang naman ng umaga. Alright. Natawa ako guys kasi kausap ko si Rashid Freestyler. Si Rashid Freestyler ay napaka-chill, napaka-down to earth na Ugandan vlogger. Hindi lamang siya Ugandan vlogger, by the way. I feel so proud to say that he is my friend and he works for Nas Daily. So please check him out. He's a really, really good vlogger. You guys, ang dami niyong matututunan sa kanya and nakikita ko sa kanya talaga yung passion and he is, for me, parang underappreciated siya and I look up to him very much when it comes to his work. Ayan, once again you guys, i-check out ninyo. Ito, Rashid Freestyler. Ito po ang kanyang account. Meron siyang YouTube, meron siyang Instagram, meron siyang TikTok, at meron siyang Facebook. So, pareho lang lahat yung name. Again, Rashid Freestyler. He is a Ugandan vlogger. He's my friend and he works for Nas Daily lang naman. Imagine, nagtatrabaho pala siya kay Nas Daily, but he is very, very humble and I love him for that. So, wala lang. Pasip-sip lang tayo. Baka mamaya bigyan niya tayo ng regalo ba, no? Okay. Anyway, guys, maaga pa ako dito. Dahil, ayan, nagbigay ng instruction yung village na dapat isegregate lahat ng basura. Yung biodegradable tsaka non-biodegradable. So, nasegregate na ni auntie yan. Kumusta lang ako dito sa tanim ng kapitbahay natin na sobrang taba. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Ang taba-taba ng kanilang mga tanim. Oh! Tingnan nyo naman guys ang kanyang okra. Tsaka yung talong andun sa gilid. Ay, nakita nyo yung talong, ang ganda. Dito lang tayo. Baka mamaya matrespassing tayo. Guys, wag tayong mag-step dyan. Tsaka yung kanyang mga tanglad ay napakarami. Ako naman, eto, tamang beginner lang, basic. Nilalagyan namin to ng mga, mga pagkain para eto na yung magpapataba. Buti naman at hindi siya nilalangaw, as you can see. Meron namang langaw, pero isa lang, dalawa, yun, mag-asawa lang yung pumunta. Tsaka yung mga tuyong bulaklak, pero ayan na yung mga tanglad, medyo lumalaki na sila. And then tumubo din yung papaya ni mama. Maglilinis na naman ako dito mamaya kasi meron mga konti-konting plastic. Tanggalin natin yung plastic. So, ayan, nagtanim si mama ng alugbati. Anyway, natawa ako guys kasi first time kong magpalipad ng drone like you said. Like I told you. And kwinentuhan ko yung kaibigan kong si Rashid Freestyler. Sabi ko sa kanya, first time kong magpalipad. Tapos tinanong ko siya ng question, which kahit na alas 2 ng umaga sa Uganda ngayon, talagang sinasagot niya yung mga tanong ko kasi nagtatrabaho pa siya. And anyway, natatawa ako and I will never forget. Kaya gustong-gusto kong i-document tong aking first fly ng aking drone dahil tawang-tawa ako sa mga pinanggagawa ko. Ngayon, salita ako ng salita na para akong nagbablog sa drone guys. Yun pala, hindi pala siya makarecord ng voice. Kailangan pala ng separate recorder para makarecord tayo ng boses natin doon. Yun ang sabi sa akin ni Rashid. So ngayon, okay lang din kasi at least nalaman natin. Iba pa rin yung natututo tayo from scratch. Yan. Sabi nga nila, you will never learn to drive a car if it is parked. Katulad lang yan ng drone. Hindi ka matututo kung tititigan lang natin dahil natatakot tayong paliparin. Alright? So, inaantay ko yung kapatid ko kasi meron akong gustong i-check na halaman. Diba sinabi ko sa inyo before guys na nagdala ako ng halaman na katungkuma o yung African bitter berries. Para siyang talong yung kanyang dahon. Mag-attach ako ng photo dito. Parang talong yung kanyang mga dahon. Para siyang talong tingnan from afar. Pero yung bunga niya ay mas maliit pa sa holen. Parang 1/3 ng size ng mga holen. And kung nakita nyo na yung talong na bilog before, na green, parang ganun din yung itsura niya. Pero sobrang liit nito. So nagdala kami ni auntie ng fresh ones galing Uganda. Dahil hindi namin nakita yung kanyang dried seed. Tapos dito na lang ni auntie pinatuyo at dito niya na tinanim. Pero by the looks of it guys, parang hindi aabot sa pagpanganak ko guys yung tanim guys. Kailangan ko yung kanyang bunga dahil yun yung aking magic food.
when it comes to breastfeeding. At subok ko na yun, guys. Alam ko, sasabihin niyo, Madam, ganito, malunggay, ganyan, Madam, ganito, ganyan. Guys, sinubukan ko na lahat yan, guys. Hindi talaga nag-effect sa akin. Pero etong katungkuma or etong bitter berry na to, kahit 3 piraso lang nito, guys, yung kakainin mo. Mapait siya, para siyang ampalaya. Maliit siya, sobrang liit. Pero, wow, yung effect nito sa gatas ng isang ina, talagang, parang restaurant, guys. So, medyo nalulungkot ako kasi parang hindi siya ututubo on time. Hindi siya magkakaroon ng bunga in time ng panganganak ko. So, ngayon sabi ko, Ma, parang hindi tutubo yung katungkuma ko, Ma. Sabi ko kay Mama kagabi. Kasi etong katungkuma, guys, ito ay napaka-healthy na diet sa bansang Uganda, kontinente ng Africa. Hindi ito nawawala, lalong-lalo na sa mga street food at kanilang mga karinderya. Kahit sa mga bahay-bahay, talagang hinahalo nila ito sa gulay. At nung una, I remember the first time I had it in Uganda, na niluto ni Auntie kasi paborito yan ng aking ex-husband. Hindi ko siya gusto talaga kasi sobrang pait. Pero na-realize ko nung pinanganak ko si Chico, bigla ko siyang sinubukan at nagtaka ako after few minutes nang kinain ko siya, kahit 2-3 piraso lang, guys. Nagtataka ako kasi talagang natulo yung gatas. Nung una, hindi ko pa na-realize na yun pala yung dahilan. Tapos sabi ko, bakit there's something in my diet ngayong umaga or ngayong araw na talaga nagpagatas. So hindi ko pa alam, hindi ko pa na-recognize. The next na luto ni Auntie, kumain ulit ako. Nangyari ulit, guys, ulit yung gatas, tumutulo. And then, nag-reflect kasi meron talagang something na nagbago sa diet ko. At yun pala yung bitter berry or katungkuma sa local language ng Uganda ang dahilan. Kaya, after that, it has been my diet ever since. Kung ganun siya ka-healthy, na nagpapagata siya ng nanay, ibig sabihin sobrang healthy niya sa ating katawan. Ayun. So ngayon, sabi ko kay Mama, Ma, hindi natubo, Ma. Ma, yung aking katungkuma hindi aabot. Ang dramatic. Ang dramatic. Pero sabi ni Mama, Ga, parang may nakita ako niyan, Ga. Dapat dun sa kanto, Ga, oh. Ano yan, Tiyaga? Parang maliit na halaman na parang talong yung dahon niya. Sabi ko, oo, Ma, ganun. Sabi ni Mama, tapos marami siyang bilog-bilog na bunga. Sabi ko, Ma, parang yan na yan. Sabi niya, dyan sa kanto, i-check mo dyan bukas. So, inaantay ko yung kapatid ko, guys, kasi magpapasama ako na puntahan yung halaman na yun at baka yun nga talaga yung hinahanap ko. Sana naman swertihin tayo. Naku, ako'y matutuwa talaga. So, abangan ninyo, guys, kung makikita ba talaga natin. Tagal naman ng kapatid ko kasi. Excited na akong puntahan para ma-check ko. Kaya samahan nyo ako, ha. Huwag nyo akong iwan. At pag eto ba talaga yung katungkuman na yun, ay ako talaga yung magbubunyi at baka bunutin ko pati yung buong halaman at i-transfer natin dito, guys. Let's go. Alright, guys. So, nakalabas na ako ng bahay. Grabe talaga yung mga introhan ko ba. Very unique. Alright, guys. Wala na talagang iba dyan, Madam. Vlogarag! O, inagaw ko na yung entrance ni Madam 10 Gibbs. Anyway, papunta na ako ngayon dun sa lupa na sinabi ni Mama dito sa unahan na meron daw siyang nakitang African bitter berry. Kasi merong mga Pilipino na nag-message sa akin bago pa ako nakauwi ng Pilipinas na nakita daw talaga nila yung tanim na to, tong katungkuma in Uganda language. Pero hindi daw nila pinapansin kasi hindi naman daw yung kinakain dito. So, ngayon titingnan natin and baka eto na yun, guys. Pero pag hindi, bokya tayo. So, nag-prepare na rin ako kasi after nito, magsiswimming na ako ng 1 oras dun sa spring resort. And then, diretso na ako ng city, guys. Wala nang ligo-ligo yan. Kasi, meron akong lakad na mabilisan na hindi ko pwedeng i-cancel. Kaya, bahala na si Batman. Ang importante, matapos ang all. Pero okay naman ang lahat. Ayan. So, maraming salamat sa nanood sa last natin na episode about kay Auntie Christine na nagpa-manicure first time. Ang sarap ng logit-logit ng mga dead skin, guys. Mga kubal. Tsaka mga lupa sa gilid na tanggal talaga bago pa tumubo yung mga sagbot sa gilid ng kuko. And also, nag-update ako sa inyo about sa mga kailangan dito sa Pilipinas pag umuwi na kayo, lalong-lalo na sa mga long time OFW. Syempre, nag-update din ako about sa mga preparations natin sa last video regarding sa mga emergency message na natatanggap natin.
and sa sunod-sunod na mga earthquake na nangyayari. Ayun. So check natin, malapit na tayo sa bakanting lupa. Bakanting lupa. Samahan niyo ako guys, kinakabahan ako. Ba't ako kinakabahan ng ganito? Nag-worry kasi ako na baka hindi ako makapagpa-breastfeed pag wala yung gulay na yun guys. Kasi yun lang talaga yung nag-work for me. I'm not saying it's going to work to everyone, for everyone. But it worked for me. Ayun. And regardless if it's breastfeeding or not, this vegetable is very, very common in Africa. Kaya kayo magtataka, yung mga African, hindi nagkakasakit guys. Survive na survive nila yung COVID dahil sa kanilang diet. So gayahin natin. Ano ba yung lupa na yun? A few moments later. Ayan guys, parang may naisplatan ako dito. Wait lang. Hindi ko lang sure. Sana walang ahas. Moni? Is this the one? No, di ni mao. No, di na siya mao, mama. This is wrong. Okay, muraging ani yung dahon. Parang ganito yung dahon niya. Parang ganito din yung bunga niya, pero hindi ito. Dapat may mga mapa-mapa yung kanyang yung kanyang bunga. Mama! Dili parts. Dapat gani mas gamay pa ani na siya lakra. By the time ngani na siya kadako, yellow na siya ug pula. Dili siya mao. Ala pareho lagi. Kaido ani pa si Saida na to kay auntie. Kaido putuloy daw. Sige daw. Bossy. Wala ito. Wala mo ito no. Eto guys. Hindi man ito yata. Uy, kasi magkaiba sila ng bunga pero magkatulad ng dahon, magkatulad din ng size. Pero parang hindi ito. Tanungin ko si mama kasi siya pakita ko kay Auntie Christine. Pati sa loob. Pati yung loob ng ng bunga niya, magkatulad talaga sa katungkuma. Kaso itsura pa lang guys, hindi kasi ganito. Merong mga mapa-mapa yung katungkuma namin sa Africa eh. No, though yung kanyang dahon ay talagang parang sa talong. Takot naman tayong tigman, baka mamaya lasos ito guys. So, bula-bula yung bibig natin dito. Ayan. Pakita ko lang kay auntie to. Bayabas. Papalit ako, B. Isa kilo, please. Oo. Oo, katong patindog lang. Dili, kakwain ako gwapa. Para sa akong baby girl. Yes. Ayan guys, dumaan ako dito sa Bayabasan kasi on the way naman siya. Si mama lagi naghihingi. Wow, ganda! Oh, ang ganda guys. Alam niyo ba sa buntis ang nagabili dapat perfect kasi matakot yan sila na hindi sila mabilihan. Gaan lagi siya no, bisag dako. Patindog ni, bilog ba ni? Kahit ako. 4 na lang, 4. Bali 4. Tapos, eto na rin yung snack ko ngayong araw. Bayabas. Ayan. 2. Magkano kilo ito, te? 80 na yung kilo, guys. Grabe talaga. My goodness. Ano na lang ba ang hindi nagmamahal ngayon, guys? Kasi yung balot, mahal na. Yung posporo, mahal na. Asin, mahal na din. Tayo na lang yata ang hindi nagmamahal, guys. Charot! Tayo na lang ang hindi minamahal at hindi nagmamahal. Pero lahat nagmamahal na, ayun. Sana all mahal. Yahoo! 80 lang, 80 pesos per kilo tayo dito. Alright. O sige, 4 lang. Oo. Ako yan. Aba, nagtagalog na lang si ate sa akin, no? Pa-slice ako nito din. Alright, nandito na ako, guys. Pinapasok na nila ako, wala na silang choice. Kasi normally dito, hindi talaga pwede pag wala kang cottage. Pero ako lang talaga mag-isa guys, kita nyo naman. And as you can see, bit-bit ko lang ang aking water. So change location tayo. Again, nandito tayo sa Lagare Spring Resort ng Gensan. Kita nyo guys, kahit kanal, malinis. Doon tayo sa dulo. Hindi masyadong malapad doon pero goods. Daming tao kahit weekdays.
Alright, pakita ko lang sa inyo yung aking spot for the day. Ayan, kunyari may pa-reveal. Bumalik lang pala ako, guys. Ay, nalagyan ng tatak. So, wala pang tao dito. Dito ako magsiswim ngayon. Kita nyo naman. Virgin water. Sobrang linis. At dun talaga siya nanggagaling. So, as you can see, guys, ewan ko lang kung hindi kayo ma-inspire sa tubig na to. But, yeah. Let's go. Alright, sana hindi ako makopyright dito guys, no, kasi meron silang music. Pero pakita ko lang sa inyo itong aking bagong ukay finds. Ito siya, ayan. Nabili ko to sa ukay-ukay ng 20 pesos lang, as you can see. This is IKEA brand. Hindi ko alam paano siya napunta. Pero ganyan siya, oh. Oh, di ba? Kaliit lang siya guys. Pero good catch for me kasi like I said, 20 pesos lang, meron ka ng pang swimming na bag. So let's go na, mag-start na akong exercise kasi I've given myself 1 hour bago ako pumunta sa aking mga transaksyon sa syudad. So let's go. Eternity later. Okay. Lipat tayo guys dun sa medyo mapalad, malapad na lugar. Dahil dito ay maliit yung space. Hindi ako makapag-stretch. Hindi ako makapag-stretch at hindi ko ma-practice ang aking paghinga. Yung aking inhale, exhale. Kasi importante yun pag nanganganak. Pag manganganak, dapat marunong ka mag-control ng iyong breathing. Or ng iyong pag-i-inhale, exhale. Kasi isa yun sa way na ma-manage yung pain at saka yung contraction. Construction sana. So, let's go. Lipat tayo sa mas malaking water. Guys, medyo malapad. Talagang hinihingal ako kasi tinatry ko yung aking pinakamatagal na mag-inhale. So normally, kapag malapit na akong manganak, tinatry ko 7 seconds to 10 seconds bago mag-exhale. So, inhale. And then, i-hold mo siya ng mga 7 seconds muna. Kasi, napansin ko sa mga previous ko na panganganak, hindi ko na-feel masyado yung pain ng contraction kapag ka ganun. So, try natin together. After ng 7 seconds na nag-inhale ka, exhale mo lang dahan-dahan din. So, let's see if magagawa natin. Ready? And, go. Okay. So, ganun na style. Kapag lalo na yung malapit na talaga yung nagda-dilate na ng full. So, nasa 9 dilation or 10. Ayun. Yan na yung pinakamasakit. Pero yan na yung pinakamasarap talaga na i-push. So, mindset is key. Kailangan na natin magkaroon ng mindset na everything will be fine, everything will be smooth, everything will be peaceful, and I got everything under control. Ayun. So, mindset is key pa rin tayo guys sa panganganak. Alright, exercise pa ako ng mga 30 minutes and then I'm done. A few moments later. Alright. Tapos na ako guys. Ganun lang kadali ang lahat. Huwag na nating patagalin. So, 45 minutes to 1 hour lang tayo na exercise. And I'm ready to go. Kaya, simplihan lang natin. Alright guys, tapos na tayo sa ating umaga, kalahati ng ating araw. Time check natin ngayon alas 11. Pero tatapusin ko na dahil ang dami ng ganap, kalahati pa lang ng araw. And of course, sana may nakuha na naman kayong may kabuluhan dito sa episode na to. Syempre,
At yeah, sana nag-enjoy kayo kasama ko sa morning ko at sa aking kwento-kwento ngayong umaga as inyong tindera sa Africa, Princess Iga, of course, ang nag-iisang apat at ako, ayan, ang inyong single nanay ng apat na half African, half Filipino, cute babies. Alright guys, maraming salamat po sa panonood and once again, I'll see you guys on the next episode. Kapu!